Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. I remember watching a short documentary about military special forces. Pag sinabing special forces ay madalas, ito ay binubuo ng mga sundalo from different departments, minsan from the Navy, minsan from the Marines, at mga select individuals na sila ay pipiliin at iimbitahan upang umattend sa training, maybe 1 or 2 weeks na special forces. And I remember particularly doon sa kanilang mahabang training or ilang linggong training na merong portion ng particular na 3 araw na ang ay itetest ang matinding endurance both physically, mentally, and emotionally ng mga sundalong ito. For those 3 days ay talagang limitado ang pagkain nila. For those 3 days ay talagang matinding hirap ng katawan sa mga exercises and mga routines na kanilang kailangang gawin. And then on those 2 days, halos wala silang tulog. Yung isang gabi, 1 oras lang. Yung sumunod na gabi, 30 minutes lang, and then ginising sila ng biglaan, and then pinaglangoy sila sa malamig na tubig. And again, pagkatapos noon na matawid nila yung langoy, yung isla, ay pagdating nila doon at pagbalik nila sa kanilang kampo, time na para sa exam. Wala halos tulog, konti ang pagkain, pagod na pagod ang katawan, and then mag-e-exam. Pero lo and behold, hindi doon natapos ang lahat. Pagpasok nila doon sa examination room, ang examination room na ito naka-design in such a way na may mga projectors, na may mga malalakas na speakers. At habang sila'y nag-e-exam, nag-iiba-iba ang pictures, nag-iiba-iba ang lighting, nag-iiba-iba ang tugtog o sounds. May sounds ng mga baril, barilan, bomba. Minsan magsiswitch sa sounds ng classical music. Then magsiswitch sa sound ng maraming mga tao na may iingay. At doon mo makikita unti-unti na itong mga maskuladong taong ito ay yumuyok-yok-yok habang sila ay nag-e-exam. And all throughout the course ay talagang merong mga nagki-quit at hindi nila kinakaya. Grabe, napaka-grueling na tinetesting talaga ang endurance. Again, as I've said, both physically, mentally, and emotionally ng mga sundalong ito. And that's what it means for them para pumasa. And they will be welcome in that special forces department. Well, bakit ko sinabi ho yan? Sapagkat sa atin hong pag-aaralan ho ngayong hapong ito ay ikukonsidera ho natin at itutuloy natin yung pag-aaral ho natin from Psalm 77. And if you remember last Sunday afternoon, ating simulan ng pag-aaral na kung saan ito ay may kinalaman sa pagbibigay pansin sa katotohanan na ang mga Kristiyano ay hindi exempted sa mahaba at madilim na panahon ng pagdurusa. And pagdating sa mga pagkakataon na yun ay tunay nga na masusubok ang endurance ng mga Kristiyano. Hindi lamang endurance ng ating physical, hindi lamang endurance ng ating budget, hindi lamang endurance na aaring ng ating mga relationship and friendship, but lalo na yung endurance ng ating pananampalataya. As we have said last Sunday, believers are not exempted from suffering, even prolonged and intense suffering that seems to hide the loving hand of God. It is the time to keep on praying and looking to truths and meditating on the works of God to sustain faith, find comfort, and turn laments into praises. Medyo mahaba yung ating pinakamensahe, pero let me translate it in Tagalog. Ang mga mananampalataya ay hindi malaya o exempted sa pagdurusa, maging sa mahaba at matinding pagdurusa na tila nagtatago ng mapagmahal na kamay ng Diyos.
Ito ay panahon ng patuloy na panalangin, pagtingin sa mga katotohanan at patuloy na pagbubulay sa mga gawa ng Diyos upang masustentuhan ang pananampalataya, makasumpong ng kaaliwan at maging mapagpuri sa mga maging pagpupuri ang mga panaghoy. Well, before we launch into our review and our study this afternoon, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy naming pinupuri ka, patuloy naming pinapasalamatan ka. That truly we are reminded sa sinabi mo kay Apostol Pablo, that when we are weak, then we are strong. At ang lakas na yon ay hindi sa amin kung hindi sa iyo. Lord, dalangin po namin na nawa sa aming pag-aaral na ito, bigyan mo kami ng instruction, bigyan mo kami ng paalala, bigyan mo kami ng mga katotohanan na pwede naming tayuan, hawakan at maging kalakasan, lalo na sa mga panahon na sa iyong probidensya, O Diyos, ay pahintulutan mo kaming dumaan sa mahirap at madilim na sandali, or maaaring hindi sandali, kung hindi matagal na panahon. At maaaring dumating kami, Panginoon, sa maraming mga katanungan at very discomforting. But Lord, help us to be reminded ng iyong mga katotohanan mula sa awit na ito. Muli ko lamang ang maitaas. Patuloy ko pong gumawa sa buhay ng iyong mga anak. At patuloy po nawa kaming matuto sang-ayon sa katotohanan mo. Lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, kung inyo naaalala, let me just again review some of the backgrounds na ating pinag-aralan about Psalm 77. Ang psalm na ito ay kinategorize as a lament praise psalm. Again, somewhat unique. Yung iba ay lament psalm, yung iba ay praise psalm, but ito ay lament praise psalm. At pagtingnan natin verses 1 to 9, nandun yung lament or complaints. And then verses 10 to 20, nandun yung praise or papuri sa Panginoon. This psalm records the spiritual struggle of someone who had endured or had to endure a prolonged period of suffering and sorrow. Yun ang isa sa mga madedetect natin dito. Ito particularly ay tala ni Asa tungkol sa kanyang personal na karanasan bilang mananampalataya nung siya'y dumaan sa matindi, hindi lamang matindi, kundi mahabang panahon ng kalungkutan at pagdurusa. Now, as we have said last Sunday, we do not know the exact nature of the suffering or trouble of the psalmist. Yung iba ay kinukonekta ang psalm na ito sa time ng exile na kung saan ang mga Hudyo ay sinakop ni King Nebuchadnezzar ng Babylonian Empire at marami sa kanila ang kinuha bilang bihag, and for 7 decades they were divorced from their nation. Sila inalis at dinala sa ibang lugar. So again, if that be the case, we're not sure, but again, how long was this suffering? How long was this sorrow? Well, around 70 years. So again, ang punto, though hindi natin alam eksakto whether it be a national crisis or an individual trouble, the common factor here ay ito ay matagal na pagdurusa. At ang mga mananampalataya, as we have said, ay hindi exempted dito. At again, kung hindi tayo magiging maingat, madalas kulang tayo sa pasensya. At may mga pagkakataon na kulang tayo sa pag-endure. Ang isang kulang sa pasensya ay yung aming anak na si Timmy. Konting init lang, mainit. Konting sikat lang ng araw, mainit. Ayaw ng mainit. But again, there will be times namin siya sa sikat ng araw, sa umaga, at kailangan mong mainitan, anak. Diyan ka lang. Kahit nagre-reklamo ka, diyan ka lang. Makakabuti yan sa'yo. And there will be times, in God's providence, in God's love, ay pahihintulutan niya ang mananampalataya na dumaan hindi lamang sa mahirap na kalagayan, kundi sa matagal at mahirap
na kalagayan. So number 1, tinignan natin last Sunday, verses 1 to 3. And I thought na matatapos natin ito ngayong Sunday, but as I prepare and study, meron tayo ilang mga bagay na gusto kong medyo mas laliman pa natin, mas ikonsidera pa natin, and I believe it will be very much a good instruction and reminder para ho sa atin. So number 1, the complaint. Bigyan natin ng pansin yung matinding complaint or yung trouble na kanyang kinalalagyan. The hard times of prayer. The hard times of prayer. Verses 1 to 3. We all know, again, based from personal experiences, ay ang panalangin ay hindi madaling gawain. Kung merong isang gawain na talagang challenge sa maraming mga Kristiyano, ay ito ay gawain ng pananalangin. And there will be times, in times of great and long, prolonged sorrow, ay mas magiging challenging ang pananalangin. So sa verse 1, ang sabi ni Asaph, I cried aloud to God, and He will hear me. Again, mas pinili ko ho na tignan natin ito sa ESV sapagkat kaysa labor ako na basahin sa King James and then paliwanag ulit, basahin na mas lalo tayong tatagal. So mas pinili ko na ho na kita natin sa ESV. I cried aloud to God, and He will hear me. And again, kung nyo naalala, we emphasize yung punto na in-emphasize ito ni Asaph. Please notice, inulit-ulit niya, I cried aloud to God. Aloud to God. Nahandon yung kanyang pagdidiin, ang kanyang pagtawag sa Diyos, and ginamit yung word na cry. It's a cry for help. It's a strong word. It is a cry out of distress. Nang iniwan niyan sa isang nagsusumigaw at humihingi ng saklolo habang siya ay nalulunod. Nasa distress. And right at the beginning, makikita natin dito yung trouble and suffering na kinalalagyan ni Asaph o ng mga awit, at ito ay tunay ngang malalim at masakit. Nevertheless, nahandun yung kanyang confidence. Anong sabi niya? I cried aloud to God, and He will hear me. So again, the presence of trouble ay hindi nag-negate ng katotohanan na nalalaman ni Asaph, God hears prayers. Ang Diyos ay dumidinig. Ang Diyos ay tugon sa panalangin. Verse 2, ang sabi, in the day of my trouble, I seek the Lord. Isang napakaganda, and hopefully ay as naging medyo kasabihan na natin dito sa church, na hopefully ito yung maging matik na course of action natin bilang mga mananampalataya. Kumbaga sa kanta, if there is trouble in your neighborhood, who you gonna call? Not busters, but we call to the Lord. We pray to God. In the day of my trouble, I seek the Lord. Hinahanap ko ang Panginoon. Guys, there's something strange in your neighborhood pala yan. Nahandun ang pagtawag niya, nahandun ang paghahanap niya sa Panginoon. And as we go through verse number 2, as we have said, seemingly binuksan ni Asaph at pinayaan niyang sumilip tayo doon sa kanyang prayer closet sa panahon na matindi ang pagdurusa, paano siya dumadalangin sa Diyos. Ang sabi, in the night my hands is stretched out without wearying, my soul refuses to be comforted. Now, the idea dito ay hindi lamang dahil nananalangin siya sa gabi. At madalas naman tayo nananalangin sa gabi. Pero ang punto dito, sa buong gabi, sa gabi na dapat sana ay nagpapahinga, sa gabi na dapat sana ay nahando ng pagtulog, but rather than sleeping and resting, he spends his time praying to God. At kanyang nilarawan ito not para magyabang sa atin na maganda ang forma niya sa pananalangin. Pero naandun, ang sabi niya, my arms are stretched out. And again, maraming pwedeng maging ibig sabihin nito na doon ang stretch out na parang bata na nakataas ang kanyang kamay sa kanyang magulang. Ginagawa madalas ni Leah sa amin. Lalapit si Leah, Daddy, buhat. Daddy, kailangan kita.
at nakataas ang kamay, at ito'y sumisimbolo ng kawalan ng kakayahan at tanging pag-asa sa Panginoon lamang. Pero ang notice, ang sabi ni Asaph, in the night my hands is stretched out without wearying. Hindi ako napapagod, tuloy-tuloy sa buong gabi, nahando ng pananalangin at nakataas ang kamay ko sa Panginoon. And again, I hope wala na sa ating isip yung mystical na pag nakataas ang kamay, baka mas malakas ang signal. Pag nakaluhod, mas masasagot ang panalangin. That is not the case. Nevertheless, these outward expressions are, yes, outward expressions of our inward intentions. Yung pagluhod ay pagpapakita ng submission at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Yung pagtataas ng kamay ay pagpapakita ng labis na pangangailangan natin at kakulangan natin at kawalan natin ng magagawa. At nakaasa tayo sa Panginoon na liban magbigay siya, liban na tumugon siya, tayo ay wala. So ang sabi niya, without wearying. Hindi siya nagyayabang at tumatawag ng atensyon sa kanyang sarili. Kanyang pinapakita at sinishare niya yung matinding bigat. At ang bigat na ito ay nagpapatuloy sa buong magdamag. At again, higit sa malamang, marami sa atin nakaranas na yun. Na hindi tayo napatulog at ang nangyayari sa atin sa buong magdamag ay dumadalangin tayo sa Panginoon. Without worrying. Nevertheless, isa pa na pinakita sa atin at nagpapakita ng matindi na struggle and even the hard times of prayer, ito sinabi ni Asaph, my soul refuses to be comforted. As we have said, it doesn't mean na ang Diyos ay tumutugon at ang Diyos ay nagbibigay ng comfort pero nire-refuse niya. That is not the case. Rather, ang sense nito ay nahandun yung deep urgency, nahandun yung matinding pangangailangan, and dito nire-reflect ito. Hindi ako magpapahinga, hindi ako titigil hanggat walang tugon, hanggat hindi tumutulong. Nai-imagine ko ho dito ay madalas, naalala ko ho, no, ang aking asawa ay unang nanganak kay Timmy. Nakasalang na siya doon sa operating room. And then nahandun ako sa labas. Maniwala kayo, walang tigil at hindi ako nagpapay, Lord, kailangan ko ang habag mo, kailangan ko habag. Paulit-ulit ka lang, matagal na panahon at tuloy-tuloy. My soul refuses to be comforted. At isa pang matindi na nagre-reflect ng severe na problema at matinding kalagayan ng mga awit na ito ay ang verse 3. Anong sabi? When I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. As we have pointed out, seemingly sa simula, ito ay parang contrary. At madalas, babasa natin, pag naalala ang Diyos, doon lumalakas. Pag naalala ang Diyos, doon nagkakaroon ng comfort. Pero bakit dito tila baga naging baliktad? Again, this reflects yung great crisis na kinalalagyan at hinaharap ng mga awit. And given itong great suffering na kanyang kinalalagyan, God seems to be far and silent. Sa verse 7, kung yung naalala, ang sabi sa verse 7, Psalm 77, will the Lord spurn forever and never again be favorable? Verse 8, has His steadfast love forever ceased? Are His promises at an end for all time? Has God forgotten to be gracious? Has He in anger shut up His compassion? But ano to? Naalala ang Panginoon. Naalala niya ang pabor ng Diyos, naalala niya ang steadfast love ng Diyos, naalala niya ang mga pangako ng Diyos, naalala niya ang grace ng Panginoon, naalala niya ang compassion ng Panginoon. But habang inaalala niya ito, bakit wala? Bakit parang wala? Ubaga sa mga panahon na nananalangin ka, bakit parang, alam yun, the office of prayer is closed.
Come again next time. Bakit parang walang dumarating? Bakit parang walang dumidinig? Bakit parang walang katugunan? And again, as we have said, there may be times na sa ating buhay pananampalataya ay nanalangin tayo sa Diyos at inalalapit natin sa Kanya ang problema na minsan tumatagal ng linggo, ng buwan, ng taon. Maybe it is a problem sa family, maybe it's a problem sa kalusugan, and maybe it's a problem larger than us. Alam natin na ang Diyos ay mahabagin. Alam natin na ang Diyos ay soberano. But Lord, bakit parang wala pa rin? When I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. He remembers all this, the more it seems to be compounded and makes no sense. Lord, alam kong kaya mo to, alam kong sisiw sa iyo to, pero bakit wala? Bakit ganun pa rin? Ba't hindi nagbabago? Ba't hindi nahaayos? So again, there will be times na napakahirap at napaka-challenging ang pananalangin, lalo na sa panahon na dumadaan tayo, hindi lamang sa matindi, kundi sa mahabang pagdurusa. O tingnan natin yung susunod na punto, not just the hard times of prayer, but letter B, under point number 1, the hard times of self-examination. The hard times of self-examination. Simulan natin sa verse 4 hanggang verse number 6. The hard time of self-examination. Verse 4. You hold my eyelids open. I am so troubled that I cannot speak. Well, may mga pagkakataon ho na dumarating ang matinding kabagabagan, dumarating ang mga matinding kalungkutan, matinding mga problema sa mga mananampalataya, and there are times na ang nagiging reaksyon ng mga tao at pag may matinding problema ay nawawalan ng appetite kumain. Tama ho ba? Nawawalan ng gana. Si Brother Paul, hindi. Baligtad. Minsan dinadaan sa sarap ng pagkain. Nevertheless, yung iba ay ganun. Nawawalan ng gana, nangangayayat pag merong problema. Dito sa pagkakataon na ito, ang mga awit or si Asaph is losing sleep. Nawawala ang kanyang tulog. As one commentary said, kapag ang isang tao ay nakakatulog, at least for some time ay nagkakaroon siya ng kapahingahan. At least for some time, nagkakaroon siya ng time out dun sa problema, dun sa bigat, dun sa pag-iyak. Hindi na wala ang problema, pero merong konting pause at kahit paano nakakapag-recharge ng kaunti, physically speaking. Nare-refresh ng kaunti, physically speaking. But dito sa kalagayan nito, kahit ang kanyang pagtulog ay nawawala. Itong pahinga na kailangan ng katawan, itong pahinga na hindi lamang kailangan ng katawan, kailangan ng puso at isipan ay nawawala. At tanungin niyo man ng sinumang tao, kapag nandun ang sunod-sunod na puyat, hindi ito nakakatulong. O di lalong nakakaargabyado ng sitwasyon. Sa Psalm 6 verse 6, ang sabi, I am weary with my groaning. Napapagod na ako sa pag-groan ko. All the night, make I my bed to swim. I water my couch with my tears. Yes, maybe maaaring medyo hyperbole, pero pinapakita nito yung kalagayan buong gabi, hindi ako nakakatulog, buong gabi, umiiyak ako, dinidiligan ko, ginawa ko ng swimming pool yung kama. Sa dami ng luha. Now, we do not know kung paano na-determine ni Asaph. Please take note of the words, you, pertaining to God, hold my eyelids open.
Hindi niya sinabi, hindi nagbigay ng details kung paano na-determine ni Asaph that it is God causing him to lose sleep. Maaaring ina-attribute niya, ikaw, O Diyos, dahil matagal ka sa pagtugon sa problema, ikaw, O Diyos, dahil hanggang ngayon parang wala ka pa rin ginagawa, hindi na tuloy ako makatulog. Or maaaring meron siyang nakikita at nararamdaman sa kanyang sarili na nahandoon ang pagkilos ng Diyos at ang nagiging epekto sa kanya ay ang kawalan ng kanyang pagtulog. Ang sabi ng Psalm 127 verse 2, "It is vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep." Ang isang masarap na tulog ay biyaya mula sa Panginoon. Ang Diyos ay nagkakaloob. Pero maaari may mga pagkakataon na itong bagay na ito na kapahingahan natin sa pisikal ay aalisin sa atin. Anong sabi? Hindi lamang siya hindi nakakatulog. You hold my eyelids open. I am so troubled, going back to verse 4, that I cannot speak. Hindi lamang siya nawalan ng tulog, nawalan din siya ng speech. Again, hindi siya napipi, he did not become mute, but with all his loud crying, trouble in his heart, moaning and fainting in the spirit, ang sabi niya, I am so troubled that I cannot speak. Kumbaga sa ibang salita sa English, I'm dumbfounded. I'm so stunned, it makes me speechless. Ang tindi, patong-patong, ang tagal, ang hirap. At minsan dumarating sa atin na maaari may lalapit sa atin. Kapatid, kamusta? May mga pagkakataon na ganun. I'm so troubled that I cannot speak. Even speaking may become weariness, heavy. So there's an evident effect both on the physical and emotional. May epekto ang matinding problema. May epekto ang mahaba at matinding problema. Maaaring maging sa physical, emosyonal, at maging sa spiritual na kalagayan ng isang, listen, ng isang tunay na mananampalataya. Ito ay maaaring magandang paalala sa atin na ang mga tunay na mananampalataya, maaaring matagal ng mga mananampalataya, maaaring matagal na at malalalim at mature na mga mananampalataya ay pwede pa ring mangyari na dumating sila sa kalagayan ng matindi at malalim at matagal na problema na hindi sila makatulog, na hindi na sila makapagsalita, na meron ng moaning and groaning. Hindi dahil wala silang pananampalataya, kundi merong matinding sitwasyon. So let us be reminded, mga kapatid, because sometimes nahuhulog tayo at gusto na lang natin ibigay yung mga cliche na mga advice. And sometimes we can be very simplistic and insensitive. Just believe. Manampalataya ka lang, kapatid, all will be well. Hindi nga eh. I-claim mo lang, kapatid, i-claim mo lang. Minsan naalala ko long ago, merong problema sa likod si Brother Paul. Tumingi ako ng panalangin sa isang kapatid sa Panginoon at nag-reply siya sa akin. Sabi niya, claim mo lang, Brother Paul, i-claim mo lang na pagagalingin ka ni Lord. Nag-reply, paano po kung hindi? Paano kung hindi yun ang kalooban ng Diyos? At minsan may mga pagkakataon na sasabihin na, basta mag-pray ka lang, Brad. Ikaw naman, nasa na yung faith mo? Smile. Ang Kristiyano dapat lagi nakangiti. Sino may sabi? Chapter, verse.
Kristiyano dapat laging nakangiti. Kahit na si Jollibee, hindi laging nakangiti. Again, ang point ko ho ay isa sa mga the best nating gawin. Ang sabi ng salita ng Diyos, maging mabilis tayong makinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Minsan ang bilis nating magsalita at wala tayong time makinig. So yes, ang isang totoo, malalim at mature na Kristiyano ay pwedeng malagay sa mabigat, malalim at mahabang problema at kalungkutan. Sabi sa verse 5, I consider the days of old, the years long ago. Again, even with this situation, ang isang napakaganda na masasabi natin dito sa psalmist na ito, yes, mahirap ang problema, yes, nahando siya sa malalim na hukay at matagal na siya doon, pero hindi siya inactive. May ginagawa siya. May effort siya. Ang sabi niya, I consider the days of old, the years long ago. That word consider meaning to think, to be minded of, to give focus to meditate upon the years long ago. Iyan niyang inaalala ang kasaysayan, inaalala niya ang mga nakaraan. At madalas sa Psalms, kapag inaalala ang nakaraan, madalas ang subject ay inaalala ang mga nakaraang pagliligtas ng Diyos. Inaalala ang mga nakaraang himala at pagtulong at pagkilos at pagtatanggol at paglaban ng Diyos para sa kanyang mga mananampalataya, para sa kanyang bayan. Inaalaala niya ang mga kahabagan ng Diyos, ang mga probisyon ng Diyos. And sometimes there will be particular events na sa ilang nagbigay ang Diyos ng tubig, sa ilang nagbigay ang Diyos ng mana, sa ilang nagbigay ang Diyos ng pillar of clouds by day and pillar of fire by night. At doon sa Egypt, nilabas tayo ng Diyos with a strong and stretched out arm. At inaalala ang mga ito. Again, let this be an instruction sa atin kung tayo ay malagay sa mahirap at mabigat and again, prolonged suffering and troubles. Dadaan tayo doon. May kasabihan, hindi mo kasalanan kapag dinapuan ka ng ibon sa ulo. Dumapo eh. Pero may problema ka na pag nakitlog na doon. Again, nahandoon ang punto, handun yung kanyang aksyon, inaalala ko. Handun yung kanyang problema, nahandun yung kanyang kalungkutan, nahandun yung kanyang bigat, pero hindi siya tumitigil doon at inaalala niya ang mga nakaraan. Verse 6, ang sabi niya, I said, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Then my spirit made a diligent search. Ang sabi ng mga awit, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Again, this is Asaph. At si Asaph ay may mga iba pang mga awit na kinumpose. Kaya maaaring ginamit niya yung word, let me meditate or remember my song. Maaaring ito yung mga specificong mga awit na kinatahan niya na noon, na kung saan nahandol ang kanyang paghahayag ng patungkol sa mga gawa at probisyon at pagliligtas at tulong ng Panginoon. So muli, isang magandang paalala sa atin to that songs can be a very good help. So I would like to encourage us to, hindi ito legalistic na na dapat meron ka. But again, make a playlist of songs. Hindi songs na mapapaindak ka lamang, but songs that will remind you of the truths.
songs that will na i-expose ka muli sa kadakilaan ng Diyos, sa kalakihan ng Diyos, sa tulong ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa ginawa ng Diyos. I remember my song in the night. Maybe during the nights na nawala ang kanyang pagkatulog, na hindi siya makatulog, he calls to remembrance God by a song. Again, not merely remembering songs, but sabi, with the purpose of meditation. Sabi niya, let me meditate in my heart. Again, nandun yung kanyang awit at mga awit patungkol sa Panginoon. At itong mga awit patungkol sa Panginoon na ito ngayon ay magiging meditation. Magfo-focus siya dito. Ire-recall niya ang goodness ng Diyos. Ire-recall niya ang provision ng Diyos, ang proteksyon ng Panginoon, ang mga pagtugon ng Diyos sa mga nakaraang mga panalangin. Sa mga panahon na ang kanyang eyelids ay hindi pinapasara para sa kanyang kapahingahang pisikal. Sa mga panahon na nahado na matinding trouble, let me remember my song in the night. This is a resolute effort, not a resignation to his troubles and its suffering. Hindi yung, ayoko na, basta ito na yung kalagayan, wala nang pag-asa. But rather na doon yung resolute effort. Hindi ako makatulog. I will remember my songs in the night. Aalalahanin ko. Na doon yung effort niya sa pag-alaala sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. Kanyang tinutulak ang kanyang puso na hindi maging inactive but rather active. Let me meditate in my heart. Mahalaga, he directs his heart in times of deep, prolonged suffering and sorrow. The psalmist directs his heart to meditate on God. Sa panahon ng malalim, malungkot at mahabang panahon na ganito, dinadirect, pinupush ng psalmist ang kanyang puso to meditate on God. And let me encourage you, mga kapatid, how important this is. Practically speaking. Dahil kung hindi tayo magiging maingat, anong tendency natin sa mga panahon na ganito? Ang tendency natin ang mag-dwell tayo sa problema. Ang tendency natin ay mag-focus tayo sa wala. Ang tendency tayo, may tendency tayo, ang madalas natural sa atin ay ibabad natin ang ating puso't isipan dun sa masakit na nangyari, dun sa injustice na nangyari, dun sa unfair na nangyari, dun sa trouble, dun sa problema, dun sa karamdaman. Doon sa sinabi ng asawa ko, doon sa sinabi ng anak ko, doon sa sinabi ng magulang ko. At kung hindi tayo mag-iingat, at kapag hinayaan natin na mag-swimming tayo, hindi sa mga katotohanan ng Diyos, kung hindi sa mga problema at negatibo at malalim at malungkot na bagay na ito. Again, hindi natin dinideny. Sana makita nyo, hindi dinideny yung malalim na problema. Hindi dinideny yung mahabang kalungkutan. Pero kung hahayaan nating malunod tayo doon, it may lead us to deeper anger. It may lead us to hopelessness. At kapag lalo kang nagalit, maaaring maisip mo mga paraan paano gumanti. At maaaring makarating ka sa sinful anger, sinful thoughts, and it may result to sinful words or sinful actions. And may I say, mga kapatid, sa ilang pagkakataon, alam ko ho ito. Hanahan doon yung danger pag
ramdam na doon yung tukso na pag ulit-ulitin ko sa isip ko, hindi tama, hindi ganun, hindi tama. Pagkatapos ng ilang panahon, nanggigigil na ako. Nag-iisip na ako ng paraan paano ako gaganti. Ito ay napamampanganib, ito ay napakapangit, ito ay napaka-ungodly. Kung hindi tayo magiging mapagbantay, we can even end up trying to justify our ungodly desires and thoughts. Maaari na tayo pagtanggol ang mga bagay na, well, sila naman ang gumawa nun eh. Sila naman ang gumawa ng mali. Kaya ganito ang kalagayan. You end up, and again, muli mga kapatid, I'm speaking from my experience at may mga pagkakataon kapag nakikipag-usap ako sa mga kapatiran. You end up arguing with them in your mind. Nasubukan niyo na yun? Nakikipagtalo kayo dun sa tao sa iyong isip. Ikaw lang mag-isa. Pero pagkataas sa ilang sandali, galit ka na. Para mong binubuhusan ng gasolina ang apoy. Again, we do not know the exact context ng trouble ng mga awit na si Asaph. It may be a national crisis, a personal individual crisis. Pero kung hindi tayo magiging maingat at hahayaan lang natin ang ating isip na mag-dwell doon sa mga bagay na yun. Again, we're not denying yung trouble, problem, and sorrow. Pero gusto ko makita natin ay yung push ni Asaph na doon ang sabi niya, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Ang paalala sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yun ang effort. Let it be put away. Meron bang bitterness? Meron bang wrath? Meron bang anger? Meron bang clamor? Meron bang evil speaking? Meron bang malice? Put it away. Make effort to put it away. At isa sa magiging matinding tulong sa atin ay yung sinabi sa verse 6, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. When we focus our hearts in times of trouble and suffering, where we focus our hearts in times of trouble and suffering is very important. Napakahalaga kung saan natin itutuon yung ating puso at isip. It will either make us more godly or ungodly. It will help us to count it all joy or count it all personal. Kapag nag-meditate tayo sa mga katotohanan ng Diyos, sa gawa ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, sa mga salita ng Diyos, and we take hold of the Word of God, which is the sword of the Spirit, and we fight. Literally, we fight. We fight against bitterness, against wrath, against anger, against clamor, and evil speaking and all malice. We fight. At ang tanging sandata natin ay ang salita ng Diyos. Again, mga kapatid, there are times, biyaya ng Panginoon at lahat ng papuri ay sa Diyos. Ang daming away mag-asawa
na matinding away sana na sa biyaya ng Diyos ay naiwasan dahil nilabanan ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng mga awit, then my spirit made a diligent search. A diligent search, buong sikap, masikap na pagsisiyasat. That word search meaning to investigate, parang investigador na humahanap ng mga clues. It implies investigation. Nasaan ba ang problema? Ano ba ang problema? Ano ba ang sanhi ng problema? Meron bang kasalanan? Meron bang mga area sa buhay ko na kailangan kong iayos? Meron bang mga area sa buhay ko bilang Kristiyano na kailangan kong lumago? Meron bang bunga ng banal na spirito na kailangan ko pang bigyan ng pansin? He performs an honest searching of his heart. Alam niyo, isa yun sa mga paraan para hindi masayang. That we will be able to count it all joy. Again, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, with the troubles and problems, mas ini-expose pa ng Diyos. O, ayan, Paul. Naikwento ko na sa inyo minsan, may pangyayari dito 7 years ago. Akala ko nung una, si Brother Paul ay mahaba na ang pasensya. Hanggang sa dumating na meron akong kinausap, na isang tao doon, may isang kasama pa. And for some reason, nung time na yun, ang bilis nung meet siya. Hindi ko sinasabing walang kasalanan yung kausap ko. Pero pinakita sa akin ng Diyos yung iksi ng pasensya ko. Na kailangan ko pang bigyan ng pansin. Ang sabi ng Lamentation 3 verse 40. Lamentation 3:40, ang sabi, let us test and examine our ways. Let us search and try our ways and return to the Lord. I-test natin. I-examine natin yung ating lakad, yung ating mga pamamaraan, yung ating pagtrato, yung ating pag-respond sa sitwasyon na ating kinalalagyan. Let us test and examine our ways. Maybe we are departing. Maybe we are turning to the right or turning to the left, and we must return to the Lord. Again, at times of long problems and sufferings can be a very good time of self-examination. A hard time of prayer and a hard time of self-examination. Again, Psalm 77 verse 5, I consider the days of old, the years long ago. I said, let me remember my song in the night. Let me meditate in my heart. Then my spirit made a diligent search. It is good. This is good when we're going through prolonged suffering. Now, hindi natin kailangan maghintay ng mahabang pagdurusa. Even yung short suffering. Even yung mga mabilis ang discomfort. Nawa, matuto tayo at maging madalian natin na reaksyon is to meditate on God, to meditate on the words of God. At nawatulungan tayo ng Panginoon kung paano tayo tutugon sa mga ganong kalagayan o sitwasyon. Hopefully, ito'y nakaging tulong sa atin at maging paalala sa atin as much at ito'y patuloy na nagiging tulong sa akin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat sa iyong mga katotohanan, salamat sa iyong mga pangako.
na alam namin na kahit sa mga panahon na mahaba ang gabi, matagal ang pag-iyak, prolonged ang pagdurusa, na hindi umiiksi ang iyong kamay, hindi humihina ang iyong kapangyarihan, hindi rin naman nakapikit ang iyong mga mata, at hindi nagbabago ang iyong mga pangako. Salamat po. At tulungan mo nawa kami, O Diyos, bilang mga mananampalataya, na nahandon ang tunay na danger na pag kami ay dumadaan sa mga ganitong kalagayan, ay napakalapit ng kasalanan. Napakalakas ng pitan. Nahandon ng daya ng kaaway. So please help us, Panginoon, na bumaling sa na tumingin sa iyo sa pamamagitan ng mga awitin patungkol sa iyo. Na tumingin sa iyo sa pamamagitan ng mga salita mo at paalala sa amin ng mga ginawa mo noon pa. Tulungan mo kami na ibaling ang aming mga puso at magbulay-bulay sa iyo, sa iyong mga pangako, sa iyong katotohanan. O Diyos, salamat po. Salamat sa iyong paalala. Salamat sa iyong pagtuturo. Ingatan mo nawa po kami. At gamitin mo kaming patuloy. Kung sakali mang meron kaming mga kapatiran na dumadaan sa matindi at mabigat at mahabang pagdurusa, ay maging instrumento kami, maging maingat at mapagmahal na instrumento kami ng iyong biyaya sa kanila. Salamat po. Patuloy kang gumawa, patuloy kang magturo sa iyong mga mananampalataya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.